Now, ano gagawin natin? You have to bend the law. Papatayin na nila si Pangulong Duterte, mukhang gugurgurin na nila sa The Hague. Nasabi niya, nakareceive siya ng disturbing information from Malacanang that a report about PRRD was submitted to President Bangag Marcos. Okay, Marcos, by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check. A welfare check daw. Maniniwala ba kayo? The said officials clearly abused the rule of the detention unit concerning consular visits. Sabi niya, since the month of March, there was always been at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. The permission given by the ICC in allowing the agents of the very government that abducted PRRD to intrude upon him without seeking permission from family members who are in The Hague places his life and safety in imminent danger. Baka inutusan ni Lisa, di ba? Ni Bangag. Dahil sinabi ko na sa inyo na ang ICC ay nakipagsabuatan yan kay Tambaloslos, kay Zaldico. Di ba in-expose ko na yun sa inyo? Now, sunod natin. Sabi ni Inday, if such sham welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippines government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to former President Duterte, including, should the worst happen, his death in custody as a direct result of these intrusions. The false pretense of conducting a welfare check, these are nothing but orders of President Marcos disguised as consular functions, and we strongly object to such visits. PRRD does not need you. Our family will take care of him. Sabi ni Inday Sara, President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world, detained, distressed, abandoned, or neglected, who have not had the benefit of a single welfare check from the Philippine government. They need you, but you have failed them. We Filipinos deserve better. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari dito, mga palangga? Yun ay talagang sabuatan ito ng ICC at ng mga bangag. Kasi in the first place, talagang nagsabuatan sila sa kidnapping kay Pangulong Duterte. Itong pamilyang Araneta Marcos Romualdez. Ulit-ulitin ko, kasama si Amy Marcos dito. Diba? Hindi ko lang alam kung kailan sipain ni Inday Sara yang si Amy Marcos na yan. Dahil kasabwat din siya kung bakit meron tayong presidenteng bangag ngayon. Ano ngayon? Mapapahamak ba? Maguguro-guro ba nila si PRRD? Posible, mga palangga, na may plano sila. Dini-check nila siguro, pwede nilang gurgurin. Di ba? Pwede tayong mag-speculate na talagang magugurgur siya. Kasi mayroon na nangyari. Pinakidnap nga siya. Gusto nga nila mawala si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Itong hayop na ang kasabwat niya dyan sa Philippine Embassy. Di ba? Hindi totoo na they are concerned. They are concerned sa welfare ni Pangulong Duterte. Naka-detain si PRRD since March. At ngayon na sila mag-welfare check. Dapat noon pa. Dahil former president yun, di ba? Bakit pinapayagan ng ICC ito na hindi ipinaalam sa pamilya? At this is very dangerous, mga kababayan, dahil pwede na lang magurgur si PRRD, pwede nilang lasunin, injectionan, kung ano-ano, dahil the fact na hindi nila pinaalam sa pamilya, meron silang masamang intensyon. Paano natin makikita ang ebidensya? Antayin pa ba natin magurgur ang Pangulong Duterte? Wala na tayong magawa pag nagurgur na Pangulong Duterte. Sabi ko nga doon sa kausap ko na, ayun naman, kung may power lang ako, kung may power lang ang walis ko, ako na ang kikidnap kay Pangulong Duterte. Total, kinidnap din naman nila. Hindi kidnapin na natin. Kung susundan natin ang sinasabi ni Eric Sylvester na sometimes you have to bend the law for humanitarian reason, then maybe we can get PRRD, extract him for humanitarian reason. Dahil kinulong nila dyan, kinidnap nila yan, pinahirapan nila, emotionally, physically, walang assistance na nakukuha ang Pangulong Duterte galing sa pamilya niya. Emotionally distressed siya, physically, lahat na. So for humanitarian reasons, sometimes we have to bend the law, right? So you have to act now. Tapos pag, ang gawin natin, magtipon-tipon tayo, i-extract natin yung PRRD. Total, wala namang baril yung mga tao dyan. At sasabihin natin, kasi sabi ng aming senador, for humanitarian reason, kailangan namin dukutin si Pangulong Duterte kasi sometimes you have to think big. Na sinasabi dito sa Vienna Convention na may karapatan ang Pilipinas na bisitahin ang kanilang citizen kapag nakulong, pero dapat ipaalam kung ano ang pakay. Ipaalam sa pamilya. Nakalagay dito.
Meron dapat na sinusunod. Hindi po pwede na bigla-bigla na lang magpapadala si Lisa Tanas o si Bangag doon ng tao, kunyari for welfare check, chuchu, nang hindi mo pinaalam sa pamilya. Andyan ngayon si Mrs. Zimmerman, andyan ngayon yung mga apo without them knowing. So ano ang pakay nila? Pwede talaga nilang gurgurin ng Pangulong Duterte. Kaya hindi na ito pagkakatiwalaan itong ICC na ito. Kasi kasabwat talaga yan ni Bangag. Illegal ang lahat ng ginagawa nilang legal ang mga illegal. Dahil kita nyo naman, di ba nung nag-hearing si Mangga, Committee on Foreign Relations, mag-hearing tayo kasi the double agents, wow, galing-galing ni Amy, naku, makakalabas na sa PRRD. Ayan, nakita na natin kung hindi dahil kay Amy, hindi natin nakita kung sino ang mga nandukot kay PRRD. Bullshit. Kasabwat si Amy sa lahat ng ginagawang kabalbalan ng pamilyang Marcos. Kailan pa ba gugurgurin ni Inday yan? Ay, naku, kung ako sa'yo, Inday, ginurgur ko na yung putang inang yan. Malinaw na sinabi ni Inday sa letter niya na the Marcos family, the Marcos administration, kidnapped PRRD. So why the hell? Andyan pa si Amy bumupuntot kay Inday Sara. Pwede ba? For humanitarian reason, we have to bend the law. We have to gurgur her. We have to gurgur the Botox queen. Dakipayan ever done, yan salot yung puki ng inang yan. Pababayaan nyo na lang ba si PRRD, mga kababayan na nagmamahal sa kanya, na, dadaanin sa welfare check, tapos yung pala, nasundutan na siya ng something. Isang needle lang yan. Isang lang yan, gagamit sila ng mga bagay na mahirap i-trace. Nasasabihin nila, mahina na kasi, kaya namatay na. 80 years old na kasi, you have to understand that he's 80, he suffered from this, from that. Pwedeng gawin yan, mga kababayan. Kasi lumabag sila sa Vienna Convention. Hindi nila sinunod na dapat yung humanitarian, kung matino ka, kung talagang concern sila, napakahirap bang sabihin, Vice President yan, Miss Vice President o Mrs. Vice President Inday Sara, we're concerned, di ba? O ilabas ng gobyerno ng Bangag, kung hindi sila Bangag. Mga kababayan, ang gobyerno po ni Bangag Marcos ay nag-utos sa bisa ng ganito, ganyan. Okay? Executive Order number 666 na kailangan mag-atas kami ng consular officers from the Netherlands para bisitahin ang ating former Pangulong Duterte para tusukan ng dang-dang-dang-dang. You know what I mean? Or, or kunyari, mabuti sila para bisitahin, para i-check po natin, dahil former president yun, kailangan makita natin kung nabibigyan ba siya ng tamang kalinga. Never ever ginawa yan ng Marcos administration since na na-detain nung March, since na kinidnap nila yung Pangulong Duterte. So all of a sudden, magpapadala sila ng consular, officers. Ano ibig sabihin? Pwede nilang patayin ng Pangulo. Mga kababayan, yung ginagamit nila, yung sabi nga ni Inday, itong kanilang consular visit na ito, mga palangga, para what? Baka titignan nila kung talaga bang si PRRD ay makalimutin na, kukuha sila ng mga information kay PRRD, para magamit nila against PRRD, na kunyari nakalimot na, o magkwento si PRRD ng ganito ganyan, kunyari, tapos gagamitin nila against PRRD. Di ba? Violate nila ang batas. Violate nila ang karapatan ni PRRD na dapat ipaalam sa kanyang pamilya kung merong bibisitang mga demonyo. Sa ngalan ng international law, ang ICC, pero wala nga silang sinunod, mga palangga, magkakasabwat nga sila. I-secure ang safety, ang welfare ng Pangulong Duterte. Inaabuso na nila tayo. Inaabuso na harap-harapan internationally. Ang ICC, inaabuso na nila ang batas. Wala nang batas-batas. Well, magkakaroon talaga to ng tinatawag na diplomatic repercussion. Na later on, yung relationship, even ng Netherlands, di ba? At ng Pilipinas. Kasi hindi naman forever si Bangag dyan eh. Baka bago kung talagang manindigan kayo, kung i-bend nyo yung law at gurgurin nyo silang lahat, ayon kay Aaron Tulfo, by September 30, wala na si Bangag. At hindi sila forever dyan. Kaya pananagutin natin ang Netherlands, ang ICC, kung ano man ang pwedeng, way natin para magurgur, mabigyan sila ng, mabigyan ng justice, yung ginawa nila dito kay Pangulong Duterte. Di ba? Ngayon, ano gagawin ni Inday? Dapat titignan kung sino yung mga manifesto, yung mga report, 'di ba? Magpa-forward yan sa registrar, tapos sino yung pinapunta from the Philippine Embassy. Tandaan ninyo, si Lisa Tanas, si Bangag Jr. ay nakipagsabuatan sa Philippine Embassy ng Turkey para mangidnap. So ito mga ito, kikidnapin din ba nila si PRRD?
later on. Inaaral nila kung paano nila kikidnapin uli or dalhin. Baka iniisip ko, baka very soon mabigyan ng interim release si Pangulong Duterte. So bago mabigyan ng interim release si Pangulong Duterte, kidnapin na muna nila uli si Pangulong Duterte at dalhin nila sa isang island, torture o kung ano pa man. Di ba? Ano ang kanilang motibo? I hope si Kaufman mag-file ng complaint dito sa ICC na ito. Kasi kung bawal ito, yung sinabi na nga ni Inday, dapat ang abogado ni Pangulong Duterte ay kumilos na. Talaga ba ang kailangan ng independent check-up? Humiling ba si PRRD sa sarili niya na, kailangan kailangan ko ng embahada, kailangan ko ng mga tao, welfare check-up from the Philippines, Wala. Ito ay malinaw na pwede talaga nilang gurgurin ang Pangulong Duterte, mga kababayan.